So what's up guys? So ito yung mga natitirang RTL ko. Ito yung mga natitira ng bagyo. Nung baha, inabot yung mga nandito sa baba. Naubos yung 120 plus na RTL. Then ito na lang yung natitira. Nasa 155 na lang. Naniniwala ba kayong ito ay halagpas ng 2 taon? So kung makikita nyo, talaga malalaki na yung palong nila. Ito ay lagpas ng 2 taon. 2.5 years na to. Pero yung production niya ay abot pa rin sa 90%. So ang ginawa ko before, abot na lang siya ng 50%. So i-share ko sa inyo kung paano ko nagawang maibalik sa 90% yung production nila kahit na maedad na sila at 2.5 taon na sila. Kung makikita nyo sa balahibo nila at sa mga kuko nila, napakahaba ng mga kuko. At yung aming cages ay dini-DIY lang namin yan, kaya luma na. 2 taon na din yung kulungan na yan, nagpas 2 years na. So makikita nyo yung mga kuko niya, sobrang hahaba na, talagang hindi ikakaila na 2 taon na sila mahigit. Pati yung mga balahibo nila naglalaglagan na rin. Pero ang pinaka-highlights o ang pinaka-maganda dito ay naibalik ko sa 90% yung production nila. So i-share ko sa inyo kung anong ginawa ko. Kung gusto nyo matuto o gusto nyo i-share ko sa inyo yung mga hacks o mga tips when it comes sa pag-aalaga ng RTL. Halos magta-3 taon pa lang naman ako sa pag-aalaga nito at meron na din ako mga na-encounter na mga sakit at kung ano-ano pang mga pagdadaanan dito sa pagmamanukan. Ngayon kakakolekta lang namin ng itlog, plus 4 na ng hapon. Ang ginawa ko para bumalik sa dati yung kanilang production ay force molting. Force molting ang tawag o yung pinersa ko silang maglugon. So paano nga ba? Ano nga ba ang gagawin pagka force molting? Kasi kung maobserbahan nyo, ito yung mga bago kong RTL. Wala pang 1 taon to at simula pa lang silang mangitlog. Mapapansin nyo, pagka ang RTL ay naglugon na o magtanggalan na yung mga balahibo nila, magsisimula na silang mangitlog. Itong mga to, ito yung mga bago. Natitignan nyo, wala pa siyang, yung palong niya ay hindi pa masyadong mahaba. Yan yung mga bagong RTL ko na bagong dating, 150 yan. Then bago sila magsimulang mangitlog, magtatanggalan muna yung mga balahibo nila. Ngayon nasa 25 na itlog na napoproduce nila, kasama yung kabila na 150 out of 150 heads. Nagtanggalan yung mga balahibo nila. Yan, mga bata pa yan. So ito yung mga 2 years. Ang ginawa ko para maglugon yung balahibo nila, hindi ko sila pinakain ng 5 days. Opo, hindi ko sila pinakain ng 5 days. Bali, suportado lang sila sa vitamins at sa fresh na water. Yan. So araw-araw ko silang binibigyan ng tubig that time para hindi sila ma-dehydrate. Pero hindi ko sila binigyan ng pagkain sa loob ng 5 araw. Pagkatapos noon, talagang naglaglagan yung mga balahibo nila. Naglugon talaga sila. Kaya kung makikita nyo, yung iba ay kalbong-kalbo pa, pero nagsisimula ng tumubo yung kanilang mga balahibo. Ganun yung ginawa ko o yung tinatawag nilang force molting. Pupersahin mo silang maglugon. Ngayon, binalik ko sila sa pagkain. After ng 5 days, pinakain ko ulit sila ng dahan-dahan at sinuportahan ko ng pampaitlog o yung gamot na hinahalo namin sa tubig para mangitlog sila. So dito ilalagay ko sa link yung mga gamot na ginagamit ko para sa pampaitlog. Naibalik ko sila sa 90% na production. Yan ay dahil doon sa aking ginawang force molting. Disclaimer lang, do it on your own risk. Itong part na to is supposed to be na dapat i-calco na kasi halos 50% na lang before ang kanilang napoproduce at medyo nalulugi na sa patuka. At force molting ako, kumbaga sugal na lang yun. Sabi ko kung sakali mang mag-survive sila at sinubukan ko lang naman, kung sakali mag-survive sila then okay. Tapos ngayon ang naging resulta ay positive naman. Pero disclaimer lang, nasa sa inyo pa rin
Hindi ko sinasabi na gawin nyo. I-share ko lang sa inyo yung ginawa ko. Pero nagdedepende pa rin sa inyo kung gagawin nyo o hindi. Kung ano man maging resulta, nasa sa inyo na yon. Baka hindi advisable o hindi angkop sa inyo ang klima. Ang pinaka-importante ay na-share ko at nag-positive naman ang result sa akin. I hope na nakakuha kayo ng idea kung paano nyo maibalik sa dating pangingitlog yung inyong mga matatandang RTL. Kasi sa akin, gumana naman siya. So yun lang, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button para ma-update kayo sa mga susunod kong video.